gentlemen, una-una sa lahat, nagpapasalamat ako kay Lord dahil binigyan niya ako ng good health and well-being para makarating sa event na to. At syempre, ang award na ito ay inaalay ko para sa pamilya ko at sa lahat ng taong sumusuporta sa akin. Kayo ang nagbigay sa akin dito. In the first place, wala ako kung wala kayo. Kaya para sa inyong lahat. At muli, maraming salamat sa mga naniwala. It is such an honor to have this prestigious award given to the most beautiful one. Again, I am yung Queen Laika Monroe, ang National Ballet 2015. At sabi nga nila, no one is more beautiful than a woman who tries it all. And thank you! Tingnan mo nga naman, no. Ano naman kaya ang ginawa mo para makuha ang award na to, Laika? Sofia, wala naman akong ibang ginawa kundi magdasal at maging totoo sa sarili ko. Ang taong bayan ang naglagay sa akin dito. Ano naman ang ikinapuputok ng butsi mo? Come on, Laika. Huwag na tayong magmaang-maangan pa rito. Alam naman nating may ginawa kang iba para manalo. Nagpaawa ka at kumuha ka ng simpatya. Sa tingin mo ba, true beauty ang tawag dyan? It should have been me. I have the face, the brain, the poise, and the talent. Ikaw? Puro ka lang paawa. Using your mahirap and breadwinner card all the time. Pweh! Kaawa-awa. That's the fact. Well, hindi lang naman yan ang basihan ng kagandahan, Sofia. Nakikita rin yan sa pag-uugali. At sa tingin mo, meron ka nun? At kung ipinagyayabang mo sa akin yung mga attributes mo ngayon, bakit hindi ikaw nanalo? That's because they chose me. And that's the fact, Sofia. At talagang sumasagot ka na rin ngayon, Laika? Ikaw ang nauna. Natuto lang akong ipagtanggol ang sarili ko at maging palaban. Gaya ng sinabi ni Madam Marta. Sa tingin mo, nagugustuhan kaya niya kung paano ka umasta? Huwag kang magbanggit ng taong naglaho bigla at nang iwan sa ere. Hindi totoo yan. Alam kong may dahilan siya, Sofia. Huwag mo siyang pagsalitaan ng ganyan. Paniwalaan mo kung anong gusto mong paniwalaan, Laika. Total, parehas naman kayong talunan. Naging mentor mo rin siya, Sofia. Huwag mong kalimutan ang pinagsamahan niyo. Gaya ng paglimot mo sa pinagsamahan natin. Kadiri, you have the audacity to bring this up? You traitor. Alam naman nating you're doing dirty tricks para matalo mo ako lagi. Alam mo hindi totoo yan, Sofia. Nagkakataon. At alam kong inggit lang ang pinanggagalingan ng lahat ng to. No, God. At mawawala ng lahat ng yan sa puso mo. Pwede naman tayong bumalik sa dati. Yung masaya lang kahit nagkakalaban tayo. Hindi na, Laika. Sinolo mo ang lahat magmula nun. Kaya this is the right time na bumawi naman ako at patunayan ang sarili ko. Pero para sabihin ko sa'yo, Sofia, kailanman hindi kita tinuring na kaaway. Ikaw lang ang nagbago ng walang dahilan. Kaya hindi naman ako papayag na minamaliit mo ko sa harap ng tao. Sa ginagawa mo, mas nagmumukha ka lang lalong talunan. Laika! Alam kong babagsak ka rin. Matatalo rin kita balang araw. At hinding-hindi ka na muling makakalamang sa akin kapag dumating ang araw na yon. Let's see. Sofia. Bago natin simulan ang kwento nating ito, mga mahal naming tagapakinig at taga-subaybay, ito po ang inyong lingkod, si Jupiter. At sa ngalan po ng buong team ng kwentong Takip Silim, nais po naming ipaabot ang aming taus-pusong pakikiramay at pakikisimpatya sa lahat ng naapektuhan ng mga lindol nitong mga nakaraang araw. Ipinapaabot din po namin ang aming mga dasal para sa inyong kaligtasan at sa mabilis na pagbangon ng mga pamilyang tinamaan ng trahedya. Naway patuloy tayong gabayan at patatagin sa gitna ng mga pagsubok na ito. Mag-ingat po tayong lahat. Hindi naman kami dati ganyan. Sadyang siguro everything happens for a reason, kaya naging karibal ko na si Sofia. Kahit ang totoo'y hindi ko siya tinuturing na ganoon. Pero teka, tawagin niyo na lang akong Laika. Pero itatago ko ang true identity ko, ha? Pati na rin yung iba dito. Kaya walang kinalaman sa mga tunay na tao ang mga pangalan dito.
kahit yung mga apelyido. Magandang araw po sa inyo at sisimulan ko ito sa isang question. Take your time and pause to think. Mapapasakamay din kaya ng milyonaryong aswang si Sofia? Comment na at like nyo na rin agad yung story ko please and subscribe to Katie para hindi kayo nahuhuli sa mga ganitong stories. Don't worry, makukuha nyo naman ang sagot sa tanong. Hayaan yung ituloy ko na muna ang kwento. Dahil naputol ang pagsabat ni Sofia ng malalakas na yabag ng mamahaling leather black shoes. Hinahawan mo talaga ako, Laika? Laika! Miss Laika Manuevo, right? Pwede ba kita makausap for a second? Nang tayo lang na dalawa. What's your name? And what's this about po? I am Alejandro Vergara of the Vilde Corporation. I do business in the beauty and fashion industry. But again, is it okay na makausap kita alone? Sure. Mr. Vergara, no problem po. Excuse me, Sofia. As if noon papayagan kong masolo mo ang gig na yan, Laika. Para saan pa ang pagkakaroon ko ng malakas na pandinig, no? On your back, Mr. Vergara. Oh, come on, Laika. Dito ka na sa tabi ko. And hindi mo kailangan maging formal. Tawagin mo na lang akong Alejandro para hindi ka na mahiya. Wala akong problema doon. Parang hindi naman ho yata pwede yon. I'll call you sir na lang po for now. Okay, sure. Kung yan ang gusto mo. Anyway, nakita ko kasi yung beauty mo nung nasa stage ka. Congratulations nga pala for winning the award. Thank you po. Pero ano po ba talagang meron? Okay. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto sana kitang imbitahan bilang isa sa magiging models ng aming kumpanya. Alam mo kasi, may mga models na kami na nakakarating sa international scene. So what I want is, pagandahin din ang karir mo. And I think you deserve it. Hearing your story earlier, your beauty, your poise, your body, your heart. Total package. What do you think? Seryoso ho kayo? Mukha ba akong nagbibiro? O hindi ba ako katiwa-tiwalang tingnan, Laika? Hindi naman ho sa ganun, sir. It's just that hindi pa siya nagsisink in sa akin. Pangharap ko kasi talaga yun eh. Yung maging model sa ibang bansa. Pero hindi ko po inakalang magkakaroon ako ng ganitong opportunity. Kasi yung kinabibilangan kong grupo, tsaka yung mga nasalihan ko na po noon, pangluha lang talaga eh. Hindi pa masyadong exposed sa global scene. Grabe, hindi ko po alam sasabihin ko, Sir Alejandro. I understand. Naiintindihan ko, Miss Laika. Siguro ay nabigla nga kita. Hindi naman po, sir. Shh, I know. I know you don't mean it that way. Ayos lang. Ibibigay ko naman sa iyo ang oras, Laika. Yung offer ko naman ay hindi urgent. Pero if gusto mo, sasabihin ko na sa iyo ngayon pa lang na you'll stay at my house sa time na pagre-ready mong isalang sa ibang bansa. Just go to this address whenever you're ready. Handa naman ako lagi sa pagpunta mo. Basta't i-make sure mo lang na gabi ka pumunta. Dahil tuwing gabi lang ako nasa bahay. Klaro? Po? Mr. Vergara? Choose me. I'm also deserving. Look at my visuals, my body, and how I stand. Sigurado makakatulong ako sa kumpanya nyo. Oh, and you are? I'm Sofia. Sofia Reyes, Sir Alejandro. Masaya po ako makita kayo. Ikaw naman. Teka. You're one of the nominees, right? Yes po. And you're the one talking with Laika kanina. Naku, nakikinig ka sa usapan ng may usapan, ha? I'm so sorry, sir. I can't help but listen, especially pagdating sa modeling. Sigurado ako na nasa akin ang hinahanap nyo. Willing ako na ibigay ang sarili ko sa inyo, sir. You sure that you can give me what I want and you're willing? 100%, sir. Unfortunately, Iha, si Laika lang talaga ang agenda ko for now. But are you friends? Laika, is this your friend?
Or parang nagtatalo kayo kanina? No, sir. Ba't naman ho kami mag-aaway ni Laika? We're good friends po. At sports naman ako pagdating sa mga ganong kompetisyon. Parehas lang po kami ng mentor dati, kaya walang inggitan sa aming dalawa. Di ba, Laika? Ayusin mo. Teka lang I have to answer this call. Magkita na lang tayo, Laika. At ikaw, Sophia, ibibigay ko ang desisyon kay Laika. Total, nasa kanya rin naman ang address. Siya ang pakiusapan mo. Yun ay kung tutuloy siya. O siya, sige na. Excuse me, ladies. Sir! Thank you po, sir. Kainis? Bakit pa kasi ikaw pa ang napili nun? Halata namang masiserve nga ako kaysa sa'yo, Laika. Siguro may ginawa ka na namang kakaiba, no? Ano na naman pinagsasabi mo? Nalaman mo na lang nasa akin ang desisyon. Gusto mo pa akong awayin? Kung lumakad kaya ako nang wala ka. Buisit? Sige na nga po. Okay po, Madam Laika. Payagan niyo na po ako, please. Parang awa niyo na po. Isama niyo na ako on this one-time opportunity. Yan ba ang gusto mo? Sorry, Sophia. Hindi ko mapigilang matawa. Hindi ako sanay. Itigil mo na yan. Mag-iisip muna ako if tutuloy ba talaga ako. And don't worry. If hindi ako tumuloy, ibibigay ko sa yung address. And pag tumuloy ka? Oo na. Isasama kita. Hindi naman ako tulad mo na nang-iiwan, Sophia. Sus, baka ikaw ang nang iwan, Laika. Grabe. Siya na nga ang tinulungan, siya pa itong galit. Oo na. Grabe, nagkautang na loob pa. Huwag kang mag-alala, i-quits din kita soon. Salamat din, I guess. Bait ha? Diyan ka na nga. Bye! Magsaya ka na ngayon, Laika. Dahil papakita ko sa yung maling desisyon ang isama mo ako. Palulubugin kita sa harap ni Sir Alejandro. Akala mo ba papayagan ko ang sarili ko sa'yo? Ibabagsak kita doon. Magiging kahinaan mo ang kabaitan at pag-iisip mong magiging kaibigan tayo ulit. At dyan ka nagkakamali, Laika. Hindi ko na pinansin si Sofia kahit na alam kong she's talking on my back. Pero nung oras na yon, hindi na talaga nawala sa isip ko ang offer hanggang sa matapos na ang event. Pauwi na ako sa bahay at paulit-ulit lang na nagpe-play sa utak ko ang mga nangyari at para bang gusto ko nang kausapin ang sarili ko. I am Alejandro Vergara of the Vildi Corporation. May mga models na kami na nakakarating sa international scene. So what I want, pagandahin din ang career mo. You deserve it. Hearing your story earlier, your beauty, your poise, your body, and your heart. Total package. Sino pa kasi si Alejandro Vergara? Hindi ko siya makita sa internet. Tapos yung dating niya, parang ang bigat-bigat. Nakakakaba na ewan. Pero mukha naman siyang mabait. Mukhang mayaman. May kwintas pa na halatang mamahalin. Mukhang legit pero parang ang hirap dun magstay. Ay, bakit pa kasi ako pinanganak na mahirap? Hindi sana ako magdadalawang isip kung may choice lang ako. Kung kasama ko lang sana si Madam Marta, baka kung ano-ano nang pinag-usapan namin. Laika, sweetie, sundin mo lang kung anong laman ng puso mo. Ang pangarap mo o ang pagdududa mo. Pero Madam, hindi ko kilala si Alejandro. Kinakabahan ako sa presence niya. Hindi ko alam kung totoo bang sinasabi niya. Kung magsasaksi ba ako personally. Hindi ko alam kung ito talagang mag-aahon sa amin. Hindi ba't ganun ka rin naman sa akin nung una? Hindi mo ako kilala. Hindi mo alam kung may pupuntahan pa yung pinasok mo. Pero tingnan mo, kung hanggang saan ang narating mo. Opportunity na mismong lumalapit sa'yo, my sweet daughter. Baka ito na magpaahon sa pamilya mo. Talaga ho ba? Oo. Pero magaan kasi ang loob ko sa inyo nun eh. Pero sumubok ka pa rin. Wala namang masamang sumubok. Gaya ng sinasabi ko sa inyo lagi,
Take the risk and you'll earn the rest. May pupuntahan man yan o wala, siguradong may makukuha ka pa ring learnings, alam mo yan. Ang hirap, madam. Marami talagang desisyon ang mahihirapan kang gawin. Pero kapag nandun ka na, it's either maghihirap ka rin naman o giginhawang buhay mo. Ikaw pa rin ang magkokontrol ng sarili mo, Laika. At yung mga nangyayari sa'yo ngayon, pwedeng daan lang yan para ipakita sa'yo kung ano talagang nararapat na kalalagyan mo. Ikaw pa ba? Alam mo namang lagi akong naniniwala sa'yo. Hindi ka rin naman mag-isa. Kayang-kaya mo yan, may sweet Laika. Ay, ang kaso, nasa imahinasyon lang kita ngayon, madam. Yung mga sinasabi mo yun din yung gusto kong marinig mula sa inyo. Pero mukhang tama naman ang iniisip ko. Siguro nga, kailangan ko mag-take ng risk para sa pangarap at sa pamilya ko. Total, kasama ko rin naman si Sofia. Kahit hindi kami magkasundo, at least alam ko may kakilala ako. Baka ito pa nga ang dahilan para muli kami maging close. Okay, fine. It is what it is. See you soon, Alejandro Vergara. I guess. Dumating ang araw kung kailan nagpasya na akong pumunta sa ibinigay na address. Kasama ko na rin noon si Sofia na nagpapanggap na mabait sa harap ng bumulagang bahay. Ito na ba yun, Laika? Ito na yun, no? Mansion tapos may magagarang kotse. Naaamoy ko ng ibang bansa, Laika. Matatalo na rin kita. Ganap na ganap ka, be, ha? Sige na. Ayos na naman kung sabihin mo yung tunay mong saloobin. Pero, mukhang ito na nga. Ang kaso, ang dilim-dilim ng bahay. Tsaka yung pintura at disenyo, parang gloomy tingnan. Sus, arte mo naman. Malamang gabi kasi. Tingnan mo. Ayan, oh. Labas mo tunay mong ugali, Sofia. Ha? Hindi, no? Mabait kaya ako sa'yo, di ba, friend? Sus. Teka, doorbell tayo. Wait, ako na. Para akong unang makita ni Sir Alejandro. Siguradong mapapaisip yun kung sinong mas maganda sa atin kapag nakita niya tayo ulit. Walang-wala yung porno sa akin, be. May sinasabi ka na naman, Sofia. Ha? Wala. Sabi ko, ako na po, para hindi ka na mahirapan, Queen Laika. Hindi talaga bagay sa'yo maging mabait, no? Kahit anong pilit. Sige na, pindutin mo na. Ayan, napindot ko na. Nasan? Please state your name. Oh, si Sir Alejandro yun ah. Pero parang sa computer lang ang boses, ah. I'm Laika Manuevo. It's your girl, Sofia Reyes. Wow! High-tech! Pero sinabi ni Sir Alejandro, siya ang sasalubong sa atin. Anong ibig sabihin? Oh, ha? Sofia! Tingnan mo sa third floor, oh. Magkabilang salamin. May mga nakasilip. Ano ka ba naman, Laika? What do you expect? Malamang may ibang tao nandito for sure. Hello? Ayan, mataray ka na ulit. Pero sa bagay, si Sir Alejandro kaya? Saan ba yung main door dito? Doon siguro. Laika, I know you'll be coming. Pantasya ng bayan. Good evening po, Sir Alejandro. Sir! Oh, Sofia Reyes. Mabuti isinama ka ni Laika. The more, the merrier. Ano pa hinihintay nyo? Halika, pumasok kayo sa pamamahay ko. Ibaba nyo na lang dyan ang mga bags nyo. Ipapabitbit ko yan sa mga tauhan ko papunta sa mga quarters nyo. Pagpasensyahan nyo na kung medyo maliit ha. Rest house lang kasi namin to dito sa Pilipinas. Maliit pa sa iyo to, sir? That's right. Wait, Laika. Come here. Ba't sa likod ka naglalakad? Ay, sorry, sir. First time ko po kasi sa ganito kalaking bahay. Pabebe. No, just feel at home. Halika. Pasok kayo. Kung anong nilaki ng labas ay siya ring nilawak ng loob. Malaklassikal ang datingan ng architecture at interior design ng bahay. Parang buhay yung mga bagay na naroroon, lalo na yung iba't ibang artifacts.
Parang Parang may laman ba yung titig ng mga estatwa? Opo. Ganyan talaga yung mga yan. Dahil binili ko pa yan mula sa iba't ibang bansa. And sikat ang mga sculptures niyan. Kung nagbabasa kayo tungkol sa arts. Oo naman sir. That's true. Alam ko ang mga masterpiece na to. Sobrang elegant talaga. Anyway, marami pa kayong makikita dito sa bahay ko. But, puputulin muna natin ang excitement nyo. Kasi for sure, gusto nyo na rin kumain, hindi ba? Wow! Ano kayang lasa ng pagkain sa isang mansyon? Laika! Laika! Sir? Ayos ka lang ba? Parang kanina ka pabalisa. Okay lang po ako, sir. Nabibiga lang po talaga. Hindi pa rin po nagsisink in pero ayos lang po ako. Masasanay ka rin once pumayag ka sa transformation. Transformation? Oo, papunta sa pagiging sikat na models. Hindi ba't yun ang pinunta nyo? Hindi ba kayo na-excite? Excited na excited! Laika, Po? Excited po. gano'n naman pala. Halika na, kain na tayo. Alam kong napagod kayo sa biyahe. Hindi basta-basta nagpapakita ang bahay namin kung kani-kanino. noong tumawa si Sofia, nakisakay na din lamang ako habang nilalakbay namin ang malawak na pasilyo papunta sa isang malamlam na dining area. Bumungad ang mahabang kainan. Maraming upuan pero walang katao-tao. Maliban sa isang matandang babaeng halatang sosyal. May suot ding kwintas na tulad ng kay Sir Alejandro. Doon ko lang din napansin na tila ba nakabaliktad yung krus. Tapos yung babae maputla ang mukha at blanco. Hanggang sa papalapit kami kung saan siya nakaupo. Maba, dala ko na ang sinasabi ko sa inyo. Si Laika Manuevo, ang pantasya ng bayan. Hindi ka nagkamali ng pinili, anak. Mukhang ito na ang daan. Daan? Way! Way para makilala ka sa ngalan ng kumpanya namin. Hindi ba, Mama? Gano'n na nga. At ito namang isa I'm ay Sofia Reyes, Mrs. Vergara. Pleasure to meet you. formal masyado, iha. Huwag ka nang mag-abala. Tawagin niyo na lang akong Mama Belen. Total, ituturing ko na kayong mga alaga ko. Oo siya, maupo na muna kayo. Kain tayo. Huwag kayong mahiya, ha? Sure, sir. Sophia, ano to mga to? Hindi ko rin alam. Umayos ka nga. Ay, hindi. Sige, stay ka lang sa ganyan para ako ang piliin nila. What's so funny, Sophia? Wala, sir. Wala, may naalala lang po. Ikaw kasi. Laika, kumusta naman yung pagkain? Okay pa? Si Mama mismo ang nagluto niyan. That's my specialty. Para sa mga special guest na katulad nyo. Not to offend po pero ano po mga putahin to? Ngayon lang ho kasi kami nakakita at nakatikim ng ganito. Normal lang ng mga putahe yan sa mga lamang loob at dugo. Po? Lamang loob at dugo, Laika. Paborito ko yan. Walang tawag sa putahe pero parang dinuguan lang yan. Wala nga lang pampalat at pampaasim na katulad ng mga ginagamit nyo. We have ingredients na special na ginagawa. Authentic mula sa iba't ibang lugar. Pero pangit bang lasa? No, sir. Gustong gusto ko po. Ganito pala pagkain ng mayayaman. Sigurado mahal to dahil sobrang sarap. Laika, Po? Okay naman po yung lasa. Masarap po. Akala ko naman hindi nyo nagustuhan. Hindi po. Sige, kain lang kayo. Pakabusog dapat kayo, ha? Hindi naman nakakataba yan. Huwag kayong mag-alala. Kain lang. Sige lang. Bago talaga sa paningin ko ang pagkain kaya
medyo nakakapagtaka. Pero syempre, hindi ko yun pinahalata at sumakay na lamang sa sitwasyon. Hanggang sa inihatid na kami sa quarters namin. Girls, magpahinga na muna kayo ngayon. Nandyan na rin yung mga gamit nyo at tigisa naman kayo ng kama. Bukas, itutur ko pa kayo at i-orient. Hanggang kailan po ba kami mag-i-stay rito? Bakit, Laika? Gusto mo na ba agad umuwi? It's a joke. Nasa sa inyo naman yan. Sa performance nyo and compliance sa mga gusto namin. Usually, mabilis lang naman kayong ipapadala once matapos na yung mga gagawin dito. Anong... Which is, malalaban nyo bukas. Okay po. Ako po sir, wala po akong balak umuwi. That's good to know, Sofia. Ibang klase talaga ang determination mo. Ikaw ba, Laika? I hope we're in the same page pa rin, ha? Opo sir, I'm determined pa rin naman po. Thank you po ulit sir. Good. Excuse me then. Teka nga pala. Sir? Hintayin nyo nga palang kumatok ako bukas, ha? Huwag na huwag kayong lalabas tonight. Okay? Ha? Bakit ho sir? It's just that. Baka may mga bagay kayong makita na hindi nyo dapat makita. I mean, private things ng company. Ayaw kong matulad kayo sa mga dati naming binigyan ng offers na makukulit. Kaya yun, nawala ng opportunity. Reminder lang yun, girls, okay? Yun lang. Good night. Good night, sir. Tulala akong pumasok sa quarter habang ngiting aso pa rin si Sofia. Iniisip ko pa rin kung tama ba yung naging desisyon ko, lalo na pagkatapos ng mga nangyari noong araw na yon. Kahit hindi kami magkasundo ni Sofia, hindi ko maiwasang buksan ang usapan sa kanya. Sofia. I'm so excited. Sofia. Ano ba yun? Wala na sila, sir. Hindi ko na kailangan magpanggap sa'yo. Huwag mo akong kausapin. Sinsiro mo ang mood ko eh. Tayo na nga lang yung magkakilala rito eh. Ayaw mo pa akong kausapin. Ano ba kasi yun? Ano ba nangyayari sa'yo? Kanina ka pa hindi mapakali. Wala ka bang napapansin? Doon sa bahay, kay Sir Alejandro. Doon sa nanay niya. Ha? Ano pinagsasabi mo? Wala namang kakaiba. Ikaw, dinadaway pa ako dyan eh. Bahala ka. Total, bala ko noong talagang pabagsakin ka sa harap nila. Pero, mukhang ikaw na ang nagpalubog sa sarili mo, Laika. Wala bang challenge dyan? I'm not even competing, Sofia. May pangarap ako, alam ko. Pero may weird talaga. Hindi ko gets kung anong nararamdaman ko, pero parang may mali. Like, bakit hindi agad sinabi sa atin? Bakit sa bahay tayo mismo? Bakit kailangan tayo mag-stay at magtagal rito? Bakit hindi tayo pwedeng lumabas? Tsaka yung pagkain, hindi ba kakaiba yun? Laika naman. As if naman bago pa sa yung mga ganito. Malay mo iba yung kinalakihan nila. Magkaiba tayo ng buhay and hello, halata namang mayaman sila. Baka ganun lang talaga ang kalakaran. Huwag mo nga akong dinadamay sa kahibangan mo. Pero, Hay nako, tigilan mo ako, Laika. Nakakapangit mag-isip, huwag mo akong itulad sa'yo. Baka pagod at antok lang yan. Pahinga na tayo habang mabait pa ako sa'yo. Kung gusto mong umalis, edi umalis ka bukas. Bukas naman siguro ang pinto. Much better na ako na lang mag-isa so I know I'm the winner. Makakayanan ba ng konsensya ko na iwan ka rito? Paano kung may mangyaring masama sa'yo? After na umalis ako. Usyo, tigil-tigil mo nga ako sa magpapanggap mo, Laika. Nakakatawa ka. Kapag may nakarinig sa'yo, ewan ko na lang talaga. Hindi ako katulad mo na mapagpanggap, no? Nag-aalala lang talaga ako. Thank you po, my friend Laika. Pwe, huwag mo na nga akong kausapin, tsupe. Dismayado akong umiwas ng tingin kay Sofia. Pero parang inasahan ko na rin naman yon. Ipinagkibit-balikat ko na lang ang gabi at inisip na magpaalam na lamang kinabukasan.
Pagkatapos mag-ayos ng gamit at maglinis ng katawan, humiga na rin ako. Noong bahagyang nakakaidlip-idlip na ako, may mahinang boses na umalingaw-ngaw sa tenga ko. Ano yun? Sofia. Sofia. Sino yun? Nakakarindi naman eh. Sofia, samahan mo ako. Tingnan natin. Gising! Dali! Tulog ako. Ay, hindi ako makakatulog nito eh. Pero, sinabihan na kami ni Sir Alejandro ah. Huwag na huwag kayong lalabas tonight, okay? Bahala na. Kailangan kong sundan ang tunog. Baka may humihingi ng tulong kung baka may iba pang tao rito kagaya namin. Sofia, hindi ka pa talaga Naku, may bingos. Hayaan ko na ka. Baka mag-init pa siya eh. Nasaan kaya yun? Malamlamang ilaw sa loob ng mansyon at para talagang walang katao-tao. Maliban sa boses na naririnig ko sa kabilang dulo. Wala akong makitang daan na diretsyong tutungo doon pero naglakad lang ako ng naglakad habang binabaybay ang pasilyo na akala ko'y hindi ganoon kahaba kung titingnan. Palakas ng palakas ang init hanggang sa marating ko na ang isang silid sa hindi mapaliwanag na paraan. Sa loob ay may mga nakatayong tila ba ref at doon ay umiilaw ang isa kung saan nasa loob ang isang magandang babae. Tama na. Tama na. Ayoko na. Ayoko na. Pamilyar. Madam? Madam? Laika, bakit Teka, hinaan mo ang boses mo. Ha? Paano kayo nagsasalita? Paano ka tang naririnig? Hindi bumubuka ang bibig mo. Teka, anong nangyayari sa'yo? Bakit kayo nasa loob nito? Anong sinisigaw niyo? Bakit kayo nandito? Mahabang kwento, Laika. Pero, bakit ikaw? May kasama ka? Si Sofia. Teka, madam, naguguluhan ako. Anong nangyayari? Akala namin umalis ka na lang talaga. Si Sofia? Diyos ko. Ba't kayo pumunta rito, Laika? Bakit kayo pumayag sa gusto ni Alejandro Vergara? Kilala mo siya? Madam, anong meron? Laika, Diyos ko. Hindi ko magkukwento ang lahat sa iyo ngayon. At pwedeng alam na rin nilang nandito ka. Makinig ka. Ito na lang muna ang mga kailangan mong malaman. Hindi sila normal, Laika. Ang pamilya Vergara ay pamilya ng mga halimaw. Halimaw! Sandali, Laika. Huminahon ka. Huwag kang magpanik. Kailangan mo akong intindihin. Ito lang ang magagawa ko sa ngayon. Madam! Natatakot ako. Alam ko, Laika. Pero kailangan mong labanan yan. Intindihin niyo ang lahat kong sinasabi tungkol sa courage na dapat na meron kayo. Gamitin mo yan ngayon. Kailangan mong magmaang-maangan. Kunwari, hindi mo ako natuntun. Pero kailangan mo rin mag-ingat. Makapangyarihan sila, Laika. Pero madam, anong gagawin namin? Hindi sa ngayon, wala kang magagawa. Dahil oras na tumuntong kayo sa mansyon, hindi na kayo makakalabas. Kaya huwag mong tatangkaing tumakas hanggat hindi pa oras. May paraan para magapi sila. Basta't makisakay ka lang. Ngunit huwag kang papayag basta-basta, Laika. Huwag mong ipakita ang takot mo. Sabihan mo rin si Sofia. Kung makakabalik ka man, ikakwento ko ang lahat na nangyari at kung ano ang pwede natin gawin. Basta tandaan mo muna yung mga sinabi ko. Aksidente lang na nakita mo ako. Kailangan mo lang umalis ngayon din, Laika. Pero madam... Naglalakbay ng matanda. Sige na, Laika. Bilisan mo. Bumalik ka na sa kwarto niyo.
Magkikita pa tayo. Madam, Sige na. Maluha-luha kong iniwan ng silid at sa paglabas ay may nakita pa akong anino ng nakaupong matandang lalaki. Mas nagtindigan ang balahibo ko pero hindi ko pinansin hanggang sa makarating ng kwarto at hindi sinasadyang ibagsak ang pinto kaya nagising ko si Sofia. Ano ba naman yan, Laika? Hindi ka ba makapagdahan-dahan man lang? May natutulog na tao, oh. Sofia! Sofia! Ha? Ano ba? Ano niyang iniiyak-iyak mo dyan, ha? Nakita ko. Si Madam Marta nakita ko. Ano? Ano naman yung pakanamong yan, Laika? Totoong sinasabi ko, Sofia. Binalaan niya tayo tungkol kina Sir Alejandro. Halin mo sila. Naku po! Nananaginip ka lang yata. Matulog ka na nga lang dyan. Hindi, Sofia. Ayaw mo kasi makinig sa akin eh. Maniwala ka kasi. Tingin mo ba? Ganito magiging reaction ko kung panaginip lang yun. Ewan ko sa'yo, Laika. Nasisiraan ka na yata ng bait. Magpatulog ka nga. Sofia! Hindi ko napigilang umiyak pero pinilit kong tumahimik hanggang sa magising ako kinabukasan. Inalala ko ang mga nangyari at kahit nanginginig, pinilit kong magmaang-maangan ng may kumatok sa pinto. Girls, good morning. Ready na ba kayo? I need you in the dining room after an hour, all right? Yes, sir. Okay. Umayos ka na, Laika. Namumugto pa yung mata mo, oh. Baka madamay pa ako pag humarap kang ganyan kay sir. Bilisan mo na. Sofia, kagabi. Shh! Kaya aga-aga, huwag mong sisirain ang araw ko. Kumilos ka na. Natahimik na lang ako at pinilit idiin sa utak na kailangan ko ngang magmaang-maangan. Kailangan kong hindi magpahalata at nakaya ko naman ito. Pagkatapos ng isang oras, bumaba na nga kami at naghihintay sa may dining room si Sir Alejandro. Ayan! Shining, shimmering, and splendid ang mga girls, Alejandro. Hindi kinabigo sa pagpili sa mga ito. Sinabi mo pa, Mama. Tingnan mo naman ang mga katawan, balingkinitan, at ang mga mukha, lalo na si Laika. Pantasya ng bayan. Come on, girls. Kain na kayo. First meal of the day. Lasapin niyo lang ang sabaw na pampaganda ng kutis at katawan. Paborito namin yan tuwing umaga. Ang pinakuloang lamang loob. Lamang loob? Yes. Lamang loob ng mga dumalagang baboy. At sinabi ng mga eksperto na kapag uminom ka nito, mas lalo kang kikinis at gaganahan. Ang sarap. That's the energy, Laika. Sabi ko na nga ba, pagod ka lang kagabi. Anyway, I'll be out for the day. But let me present briefly ang kung anong meron ng kumpanya namin. Sige lang, kumain lang kayo and listen na rin in between. Noted, sir. Ito ang Vilde Corporation. Nagsimula kami sa mismong ninuno ng lahi namin na nakarating sa ibang bansa. At ngayon, ipinagpapatuloy namin ang nasimulan niya. Subalit nagkaubusan ng kadalagahan sa lahi. Kaya humingi kami ng tulong sa mga taong katulad niyo. Mga taong katulad namin? Yeah, katulad yung may pangrampa na mukha. Basically, lumago kami hanggang sa mag-produce ng mga beauty products na siyang imomodel ninyo. Pero hindi lang yon. Kasi bilang models namin, pwede kayong kuhanin ng ibang companies
Like kami, ang inyong magiging handlers. Ito na ang mga babaeng na ipadala namin sa ibang bansa noong mga nakarang taon hanggang sa kasalukuyan. Yan, and baka may kakilala din kayo dyan. OMG. Nakita ko na sila. Akala ko nag-quit na sila sa pageantry. Nandito pa na sila? Yung tungkol doon, my son may have missed out na. May non-disclosure agreement tayo. Oo nga pala. Dahil ayaw naming malaman ang sekretong formula ng mga beauty products namin na malalaman nyo rin soon at ang may kilala lang sa company. Ayaw mga kakompetensya namin sa higher tier. Yung mga kilala nyong corporations at iba pang brands, wala pa yan sa samahan namin sa taas. Wow! Talagang hindi niyo pa iniligay si Madam, ha? Pero sir, nasan po yung ibang mga models ngayon? May makakasama pa po ba kami? Good question, Laika. For now, wala pa. And originally, ikaw lang talaga ang plano. Hindi naman kasi quantity ang gusto namin. Talagang quality and sapat na kayo roon. Yung iba, nasa ibang bansa. Yung iba naman nasa vacation. And iba naman, nasa ibang ibang buildings lang. And FYI, para hindi na rin kayo magtaka, magtitrain muna kayo under namin. Titingnan namin kung hanggang saan ang kaya nyo. After your breakfast, ipadadala namin kayo sa hall para mag-train. Don't you worry. Kahit kayong dalawa lang may voices sa paligid na magsasabi sa inyo na dapat yung gawin. And after that, papapirmahin ko na kayo ng kontrata and i-reveal ko na rin ang sahod nyo kapag nakauwi na ako. Okay ba yung girls? Okay na okay. Well then, Mama, ikaw na muna ang bahala sa kanila. See you later, Laika, Sofia. Ingat ho kayo. Ako talagang bahala sa mga ito. Magpapakabait naman kayo, hindi pa? Opo. Sige, tapusin nyo lang ang pagkain nyo at maya-maya i-instruct kayo na pumunta sa hall. Maririnig nyo lang ang mga boses na to. Go to the hall, girls. Go to the hall, girls. Go to the hall, girls! Wow, grabe. High-tech na high-tech. So, 3 nga sila. At ang isa'y nakita ko na rin kagabi. Laika, are you okay? Opo. Na-amaze lang din po ako. Sige. Maiwan ko muna kayo saglit. Tumunog nga ang boses at agad kaming pumunta sa hall na palibot ng salamin. Doon kami nag-ensayo buong araw habang ginagabayan ng nanay ni Sir Alejandro. Wala akong kakaibang napansin nun pero alam ko sa sarili kong palabas lang nila ito. Kahit naroon yung passion sa modeling, alerto pa rin ang katawan ko sa kung anong pwedeng mangyari. Hanggang sa makauwi na nga si Sir Alejandro. Ayos lang ba kayo, girls? Okay lang po. Welcome back, sir. Hi, sir. We're doing good po. Mahuhusay sila, Alejandro. Sa paglalakad, sa smile. Ang gaganda talaga. May ilang mga bagay na bago sa kanila pero madali nilang nakuha. Magagaling talagang mga ito. Masasarap sa mata. Mukhang yatang pasadong-pasado na kayo. Ngayon lang nagsalita ang mama ng ganyan. So now, proceed na tayo sa permahan. Tara na sa lobby. Okay, sir. Ito ang mga kontrata nyo. Basahin nyo at permahan sa likod. Kapag pumirma, mag-a-agree kayo na i-check namin ang bodies nyo for further test. Ito yun sa sinasabi kong transformation. May mga bagay na ituturo or i-implant sa inyo para mas mapanatili pa ang magandang kutis at katawan nyo. And base sa results, your beauty will become everlasting after this transformation. Hindi ba't pangarap yun? Wow, sir. Really? I'm so excited. Everlasting beauty?
Ito na ba yung sinabi ni Madam Marta? Na dapat hindi ako basta-basta papayag. Pero si Sofia, anong gagawin ko sa kanya? Okay ka lang ba, Laika? May iniisip ka ba? Wala. Excited na din po ako. Kung ganon, pumirma na kayo and after that, kailangan sundin ang aming tradisyon. Tradisyon? Apak! Sandugoan! Ayos lang ba sa inyong mag-alay ng dugo? Ho? Pangmarka lamang. Sagrado kasi sabi ng mga kasunduan, kaya need namin ang inyong dugo. Sa daliri lang naman, tuldok lang. Pero ang kikitain nyo, limpak-limpak. Sa isang buwan, magkakaroon kayo ng kalahating milyon. Hindi pwede to. Kailangan kong makaalis. Pero si Sofia... Ayos lang ba? Sige po, sir. Shit! Magiging milyonaryo na ako. Pupayag po ako, sir. Sofia... Hindi. Ay, paano to? Laika, Sir, excuse po. Medyo nahihilo po yata ako. Tatawagan ko rin po muna yung pamilya ko kung papayag sila. Babalik po ako. Laika! Laika! Ha? Anyari doon? Maselan siguro siya sa dugo, sir. Pero babalik po yun. Mabilis na kumabog ang dibdib ko. Natataranta at naguluhan. Hindi ko sinadyang iwanan si Sofia pero nasa isip ko lang noon ang pagtakas. Kaya yon ang sinubukan ko. Hindi ko na naisip na kunin ang gamit ko basta ang mahalaga'y makalabas ako. Kaya naghanap ako ng daan. Pero tila ba naligaw na ako pabalik. Hindi na ito gaya ng dinaanan namin papunta doon. Wala akong makitang pintuan palabas pero nagpatuloy akong maglakad hanggang sa sumalubong sa akin ang isang Matanda. Siya ba yung nakita ko kagabi? Kulubo at nangihina. Pero naglalaway. Tama si Madama. Isa itong... Aswang! Aswang! Sino ka? Lumayo ka! Ako si Don Marcelo at wala ka nang malalabasan pa. May mata ang bawat sulok ng bahay, kaya hindi ka makakatakas dito ng buhay. Kalaunan, malalaman din na mag-ina ko ang gagawin mo. Pero ngayon pa lang, lalapain na kita. Matagal na akong hindi nakakatikim ng sariwang dugo ng magandang dalaga. Ikaw ang magpapalakas sa akin, bata. Lumayo ka! Hayop ka! Mamatay ka na! Ayoko na rito! Tulong! Tulong! Sofia! Tulungan mo ako! Madam! Lumabas na tayo rito! Kahit anong sigaw mo, Laika, wala na mangyayari. Nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Alejandro ang kaibigan mo. At sino ang sinasabi mo, madam? Wala kang mahinga ng tulong dito. Sa akin ka na. Pakikinabangan namin ang kagandahan mo. Laika! Nasaan ka? Paano siya nawala bigla? Anong nangyari? Hindi rin ako mapalagay nang bigla akong tumago sa dingding at naglaho ang boses ni Don Marcelo. Nahimasmasan lang ako nang makita ang pamilyar na quarter na may mga nakatayong ref at meron ulit liwanag. Doon ko narinig ang paghinga ni Madam Marta kaya agad akong lumapit sa kanya. Madam! Tama ka! Halimaw sila! Pinapapirma nila ako gamit ang dugo pero hindi ako pumayag. Pero si Sofia... Balik ka. Huwag mo na muna siyang isipin. Ikaw, paano ka nakatakas? Baka nasundan ka nila. Hindi. May humarang lang na matanda, si Don Marcelo. Sinabi niyang may mata ang buong bahay. Oo, nakikita nilang lahat. Kahit na ang nangihinang si Don Marcelo. Pero duda ko ron.
Dahil kung nakita ko ni na Sir Alejandro, dapat pinatahimik na nila ako kagabi pa lang. Palagay ko'y gumagana lang yun sa kagustuhan nila. Pero sa ngayon, mas focus sila kay Sofia, Madam. Baka dahil yan sa naipon kong kakayahan, Laika. Nagkamali sila ng pagpasa sa akin. Po? What do you mean, Madam? Ano ho ba talaga nangyari? Sasabihin ko na. Makinig ka, Laika. Opo. Noong taong nawala ako, binigyan nila ako ng offer ni Alejandro para gawin daw akong bata. Posible pa raw na maging modelo ako sa international scene. Kaya pinatos ko. Kilala mo akong may pangarap, Laika? Opo, Madam. Alam ko yon. Pero hindi ako pinagbigyan na magsabi sa inyo o magpaalam. Kaya patawarin niyo ako kung bigla akong nawala. Hindi ko man lang kayo nasabihan. Madam, naiintindihan ko na po ngayon. At hindi na natin yun maibabalik. Oo, hindi kami nagkasundo ni Sofia mula nang mawala kayo. Mas umigtig ang pagiging competitive niya. Pero hindi niyo na po yun kasalanan, Madam. Pero may mali pa rin ako. At humihingi ako ng sorry doon, Laika. It's okay, Madam. Ang mahalaga buhay kayo. At may pagkakataon tayong tumakas dahil sa alam niyo. At naniniwala akong makakalabas tayo rito ng magkakasama. To be honest, hindi ko rin alam kung buhay pa ako. Anak, halos magtatatlong taon na ako sa loob ng frigidaire na to. Hindi ko nga alam kung paano mo ako natuntun. Kung paano mo ako napapakinggan. Ano po ba talaga nangyari sa inyo, Madam? Ano po sinasabi niyo? Hindi totoong ipapadala kayo sa ibang bansa para gawing models, Laika. Oo. Dahil yung pinirmahan nyo ay para pumayag na galawin ang katawan nyo. Pero mabuti at hindi ka pumayag sa sanduguan, Laika. Yun ang matindi. Dahil sa pamamagitan nun, unti-unti kayong mawawalan ng kontrol sa sarili nyo. Ano? Pero, si Sofia, Madam, anong pwede nating gawin? Teka, kailangan mo ring malaman na ang totoong plano nila. Kukunin nilang magagandang qualities nyo. Dahil dun sila napupusok. Dun nila napapakain ang iba nilang mga kalay. Oo, totoong magmumukha kang bata at mananatili kang maganda. Pero unti-unti ring mawawala ang pagkatao mo. Anong ibig niyong sabihin, Madam? Unti-unting mawawala ng buhay. Ipipreserve na pero tuturukan at kukuhanin pa rin ang mga katas mula sa katawan para isama sa kanilang mga pagkain. At Laika, ang mga pagkain nila ay mga tao. Yung mga pinakain sa inyo, siya na rin dahilan kung bakit hindi kayo makalabas ng bahay. Dahil may epekto yun na iligaw kayo. Yung mga sabaw at mga... Sabi na nga ba? Pero ikaw, Madam, bakit parang hindi ka naman under sa kanila? Paano nangyari yun? Hindi ko rin alam, Laika. Hindi ko rin alam. Pero ang pisikal na kaanyuan ko, wala na. Palagay ko'y hawak na nila ito. Pero nananatiling buhay ang pagkatao ko at ang isip ko. Araw-araw akong nagdadasal. Araw-araw akong umiiyak. At ngayon lang may nakarinig sa akin. Hindi ko maipaliwanag pero siguro'y dahil yun sa nabuong koneksyon sa atin, Laika. Dininig ng Diyos ang panalangin ko at binigyan mo ako ng pag-asa. Kahit hindi tayo sigurado, alam kong may mangyayaring maganda, Laika. May pupuntahan ang imalang ito. Opo, hindi ako aalis dito hanggat hindi kayo naililigtas. Pati na rin si Sofia. Sama-sama tayo. Hindi ko rin alam, Laika. Ang sinasabi kong pag-asa at himala ay tungkol sa pagbagsak ng mga Vergara. Hindi ko sigurado kung buhay pa talaga ako o kung makakalabas pa ako. Pero wag kang mag-alala. Susubukan natin. Hindi, Madam. Gagawin natin. Wala akong alam sa mga ganito. Pero para saan pa mga tinuro niyo sa akin ay kagandahan ko. Kung hahayaan ko lang na may ganito sa lugar natin. Gagawin kong lahat para iligtas tayo. Si Sofia. Pero, paano nga ba? Ito, Laika. Hindi ko rin alam kung paano nangyari. Pero naglalakbay ang diwa ko nang hindi ko alam. Na para ba akong hangin? Kaya siguro hindi nila ako napapansin. Akala nila katulad ako ng ibang collection nila. Na nakatigil lang at parang walang buhay. Pero may nalaman ako. Napakinggan ko ang pag-uusap nilang tatlo. Ilang araw bago kayo dumating.
Nauubos na ang supply mula sa koleksyon natin, Alejandro. Ginigipit na tayo ng mga ibang kalahi. Hindi na sila makabiktima ng tao, kaya umaasa sila sa atin. Alam ko, Baba. Alam ko. Gagawin ko to ng paraan. At ako, anak, alam mo na ba ang kailangan ko ng dugo ng murang dalaga? Patuloy akong naghihina dahil walang sapat na nutrisyon sa ibang koleksyon. Kinakalawang na ang kwintas, Papa. Naintindihan ko. Wala naman ako ibang ginagawa kundi humana. Sa isang linggo, magkakaroon ng awarding sa Pantasya ng Bayan. Doon tayo kukuha. Kahit isa lang na alam nating pinakamaganda, ayos na. Kailangan ko rin ang kapangyarihan. Masela ng kwintas ng kadiliman. Anak, hindi na ganun kalakas ang pwersa ng aswang. Kailangan nating mag-rely sa mga ganitong bagay para mabuhay. Mabuti na lang din talaga at milyonaryo tayo. Mas madali natin silang nakukuha. Pero hindi naman mahalaga sa atin ang pera, Mama. Ang kailangan natin ay ang kwintas. Ito ang dapat nating palakasin at protektahan. Kaya kailangan mo ng kumilos, anak. Opo, Papa. At ikaw, kung sakali, huwag ka na munang magpapakita. Kailangan mong tumago dahil naglalaway ka. Mas mabilis kang maging agresibo at mahihirapan tayong papayagin sila pag ganon. Alam mo namang kinakailangan din ito, yung pakikipagkasundo sa kanila. Na hindi nila alam ay kasunduan pala sa demonyo. Yun ang naging usapan nila. Kaya ngayon, alam ko nang kahinaan din nila ang kwintas na suot nila. Yung pabaliktad na krus, nasuot nila Sir Alejandro, Ma'am Belen at... Teka, suot nga rin yun ni Don Marcelo. Pero kinakalawang sa kanya. Nanghihina siya. Oo, Laika. Kaya pwede natin siyang punderyahin. Kaso hindi madaling gawin ito. Nakadikit sa kanilang kwintas. At siguradong secure dito. May sa demonyo talaga palang mga hayop. Kaya pala Vilde ang pangalan. Devil. May pag-asa pa tayo, madam. Alam kong kahinaan nila. Gagawa natin to ng paraan. Bakit, madam? Bakit ka naiiyak? Hindi ko alam, anak. Natutuwa lang siguro ako. Hindi ako sanay na seryoso at ganyan ka mong salita na parang matanda. Dalaga ka pa rin para sa akin. Pero proud ako sa iyo, sa narating mo, at sa kung ano ka ngayon. Bilib ako sa tapang mo, anak. Nasa iyo ang totoong kagandahan. Madam naman. Laika! Nasaan ka na? Hindi ka na makakapagtago pa. Si Don Marcelo. Limitado lang yata ang koneksyon natin, Laika. Sige na, gawin mo ang dapat mong gawin. Babalikan kita, madam. Babalikan kita. Kailangan ko muna silang malagpasan isa-isa. Kukunin ko rin si Sofia. Unahin mo ang sarili mo, anak. Masaya akong nakita ulit kita. Madam, hindi. Huwag kang magsalita ng ganyan. Babalik ako. Babalik. Nandiyan ka lang pala. Wala ka nang pupuntahan ngayon. Hayaan mong kainin na kita. Sa kabila ng mga sinabi ko kay Madam Marta, nataranta pa rin ako kaya takot na kumaripas ng takbo. Wala na akong pake sa itsura ko basta't makalayo sa matanda. Ngunit hindi ko inaasahang mapasok sa silid kung saan naroon pala si Sir Alejandro, si Sofia na walang malay na nakahiga at katabi si Mama Belen. Laika! Papa! Anong ginagawa niyo kay Sofia? Marcelo, tumigil ka! Hindi ito ang tamang oras! You're overreacting, Laika. Ito ang tinutukoy naming transformation. Nasa lahi ni Baba ang kagandahan ng sinaunang modelo ng angkan namin. At binibigyan lang si Sofia ng katiting na jeans. Gagawin mo rin ito pagkatapos niya. Huwag na kayo magmaang-maangan pa. Alam ko ng baho niyo. Mga demonyo kayo. Mga aswang. Sofia, tara na. Gising. Laika, anong nangyayari? Ano tong nakatus... Bakit ganito ang
Bakit ganito ang balat ko? Sophia, anong ginawa niyo? Bakit siya nangitim? Sophia, umalis ka na. Halika! Hindi anak, pigilan mo sila. Alam na ni Laika ang tungkol sa atin. Pigilan mo siya! Wala naman sa ibang mapupuntahan kahit tumakas sa mama. Kailangan muna nating tapusin ang nasimulan kay Sofia. Hindi ka na rin makakawala, Sofia. Ginusto mo to, hindi ba? Ano? Bakit ganyan ang itsura mo, Sir Alejandro? Bakit nililisig ang mga mata mo? Bakit nagmumukha kang demonyo? Hindi! Hindi ito ang usapan! Tulong! Laika, tulong! Sophia! Wala pa akong magagawa, pero babalikan kita. Hindi ko hahayaang mamatay tayo rito. Sandali! Kailangan ko ng matanda. Babalikan kita, Sophia! Si Laika! Anak! Marcelo! Hindi ka dapat humabol! Mahina ka! Kaya ko to. Kaya ko to. Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya mo, Laika. Matutulad ka lang sa mga datihang nagtangka, pero madali ring pumanaw. Ikaw, Sofia, susunod ka ba sa gusto ko o gusto mo na ring mamatay katulad niya? Hindi! Ayaw ko pa mamatay! Tulong! Tulong! Laika! Pawis na pawis akong umiba ng direksyon habang nakasunod pa rin sa akin ng matanda. Naglaho na rin ang tuluyan ng boses ni Sofia dahil sa nawalan siya ng malay. Sising-sisi ako noon pero sinasabi ko sa sarili kong babalikan ko siya. Kailangan ko lang lansihin ang matanda at magplano. Kaya sinubukan ko ulit tawagin si Madam Marta at muli ko siyang narating. Si Sophia! Si Sophia, madam! Binabago na nila! Anong gagawin natin? Medyo risk ang naisip ko, Laika. Pero wala na tayong ibang magagawa. Palagay ko kasi, nangyayari rin ang koneksyon natin dahil humihina ang puwersa nila. Si Marcelo may gawa naman. Kaya kung mawawala siya, baka mas lumaya ako at mas makatulong sa iyo. Anong kailangan kong gawin, madam? Kailangan mong umarte at magmaang-maangan. Ano po? Na hindi mo na kaya. Nasusuko ka na sa kanila. Kailangan mong pumayag na may ka. Katabi ni Don Marcelo. Kailangan mo silang linangin. Dahil kapag si Marcelo ang katabi mo, wala nang masyadong seguridad ang butas niya. At madali itong mahihiklas. At pagkatapos mong may class, ibato mo kina Alejandro at Belen. Hindi ko alam ang pwedeng mangyari. Pero sigurado may iba silang reaksyon. Kapag pinanglaban na ang kwintas, epekto na rin siguro ito na kailangan nilang ipasa sa akin. Pero, kaya ko ba yun? Paano kung mapigilan ako ng matanda? Kung mabilis ako mahuli na Sir Alejandro at Mama Belen? Si Sofia rin, paano siya? Wala siyang malay sa mga oras na to, Laika. Alam kong nangyayari sa transformation at ganun din si Belen. Nakaiga siya at walang magagawa. Kaya pagkakataon mo ito, pag nahihila at naihagis mo na ang kwintas, tumakbo ka at gisingin mo rin ang mabilis si Sofia. Wala pang masyadong epekto ang transformation nun. Kaya nasa katinoan pa siya. Tumakbo kayo palabas at sasalubungin ko kayo ron. Madam! No choice na tayo, Laika. Ito lang ang tanging naiisip kong way. Kahit tumakbo ka ng tumakbo, hindi ka makakatakas sa kanila. Lalo na ngayon. Alam na nila ang nalalaman mo. Maswerte nga tayong hindi pa nila tayo napapansin. Sige na, Laika. Kilos na. Gabayan niyo ako, madam. Naniniwala akong makakalabas tayong lahat dito. Sige na, Laika. Sige na. Sinunod ko ang plano at lumabas sa silid ng umaarteng nanghihina. Susuguri na sana ako ni Don Marcelo nang bigla siyang mapigilan ng kanyang anak. Hindi ko na kaya. Papa, wag! Ako nang bahala sa kanya. Mapapakinabangan natin siya. Konting taste na lang. Ano, Laika? Sabi ko naman sa'yo, wala kang matatakasan. Napagod ka lang tuloy. Ang haggard mo na.
Pero in fairness, hindi nawawala ang ganda mo. Ikaw na talaga ang the best. Muli kaming lalakas sa'yo. Pumapayag na ako. Hayan! Tama yan! Totoo naman kasing sasahod kayo ng malaki rito, pero katawan ng bayan nyo. Hingin ko ito mula sa inyo, kapalit ng maginhawang buhay ng pamilya nyo. Hindi ba't yun naman ang gusto mo, Laika? Wala din naman kayong palag dahil kung susuway kayo, edi panaw ang buong angka nyo! Kaya nga, ituloy mo na. Pero sa isang kondisyon. And now you're giving conditions, ha? Sige, ano yan? Laika, pagbigay natin ng that wish mo. Total, inaalay mo na rin naman ang buhay mo sa desisyong ito. Si Don Marcelo. Sa kanya ko sumukuha ang jeans at gusto ko rin siyang pasahan ng dugo. Gusto kong makatulong sa kanya. Papa! Narinig mo ba ang sinasabi niya? Mukhang wala na talaga pag-asa ang batang to. Tutulungan pa tayo, anak. Well, what can you expect sa pantasya ng bayan? Alipin ng sinasabi ng lipunan. Kinailangan niyang maging mabait at magpakabayani. And don't you worry, Laika. Papayagan ko mangyari yan. Pabor naman kasi sa amin. Let's go! Papa, ito na ang hinihintay nyo! Hindi na ako umimik noon at kunwarian na lang na sumunod. Doon nga ay magkatabi pa rin nakahiga si Sofia at Belen, pero baka sa mukha ni Sofia ang mga luha. Naaawa ako sa kanya noon, pero hindi dapat ako mawala sa focus. Kailangan kong isagawa ang plano para mailigtas siya. Sakto namang itinabi ako sa may kanan niya at ang nasa kanan ko naman ay si Don Marcelo. Ano, Laika? Ready ka na ba sa transformation mo? Ba't ba tinatanong pa kita? Wala ka naman talagang choice. Ikaw pa, handa ka na bang magkaroon ulit ng lakas? Huwag mong susuluhin lahat, ha? Tirahan mo kami. Oo naman, anak. Kailangan ko lang patingkarin muli ang kwintas dahil hindi ko na siya maramdaman. Ilang oras na lang ay makukuha mo na ang gusto mo. Matatapos na rin ang session ni Baba at ni Sofia. Sisimulan na ang transformation nyo ni Laika. Ramdam ko ang pumapasok na likido sa mga ugat ko at ramdam ko rin ang lumalabas. Noong mga oras na yon, nagtulog-tulugan ako at nagmaang-maangan. Pero pailalim kong ginigising si Sofia at pinipigilan ang pagsalin ng dugo ko kay Don Marcelo. Lagpas 20 minutos din itong tumagal hanggang sa magising si Sofia at nagkaroon ng komosyon. Anong nangyayari? Bakit ganito ang pakiramdam ko? Laika! Laika, bumalik ka! Tulong! Bakit nakahiga ka rin? Ano? Halim! Mga aswang! Anong gagawin natin? Laika! Ayoko na rito! Umalis na tayo! Ba't ka nagising? Hindi! Kailangan mo matulog ulit, Sofia. Wala ka nang magagawa. Ibigay mo na ang katawan mo. Makulit ka talaga. Hindi ba yan ang ginusto mo? Hindi! Hindi! Aray! Ano nangyayari? Ano nangyayari sa katawan ko? Laika! Sofia, huminahon ka. Makinig ka sa sasabihin ko. At huwag ka mapapalat, ha? Pero pag sumigaw ang matandang lalaking katabi ko, tanggalin mo ang tubong nakadikit sa may kamay mo. At sabay tayong tatakbo palabas. Pilitin mo. Aswang! Mga demonyo! Gagantihan ko kayo! Bakit parang wala nangyayari, anak?
hindi pa rin ako lumalakas. Wala akong nararamdamang kapangyarihan hanggang ngayon. Hindi ko... Ano nangyayari? Tama naman ang pagkakalagay ko. Laika! Pinipigilan mo! Ngayon na, Sofia. Iyakin mo na. Naputo ng tube, anak! Tapurnadang transformation! Hindi pa buo! Sofia! Anak! Belen! Papa! Marcelo, anong nangyayari? Ang kwintas ko, kinuha ni Laika. Tatapusan ko na. Laika! Ito ang pinalbos na kwintas. Langhapin niyo! Oh, Sofia! Tara na! Takbo! Hindi ako makagalaw. Habulin mo! Mama! Alam mo naman ang epekto ng kwintas kapag ipinanglaban sa atin. Pero paano nalaman nila ngayon? Lumapit ka, Baba! Babanggitin ko ang itim na dasal para makawala tayo! Habang nangyayari yon, tumakbo kami palabas at sumalubong nga sa amin si Madam Marta na noon lang din ulit nakita ni Sofia. Madam? Madam! Tama nga si Laika, nandito ka! Laika! I'm so sorry. Sorry sa lahat ng mga nagawa ko. Hindi ko alam na aabot tayo sa ganito. Anong gagawin natin? Dapat pala nakinig ako sa'yo nung una pa lang. Hindi, Sofia. Ako ang nagdala sa'yo rito. Hindi sana ito mangyayari kung hindi tayo pumunta in the first place. Laika, Sofia, tama na yan. Huwag yun ang sisihin ang mga sarili ninyo. Hindi ngayon ang tamang oras. Tumakas na tayo habang kumakawala sila sa epekto ng pintas. 2 na lang sila sa ngayon. Kaya na nating tumakas. Pero, paano? Saan tayo pupunta? Hindi ganito kanina nung kumpleto pa silang 3. Palagay ko, kapangyarihan din nilang nagpapabago sa misyon. Pero nangihina silang ayon. May pinto. Bukas ang pintuan sa may salas. Yun yung pinasukan natin, Sofia. Tara doon. Bilis! Bilisan natin! Baka makahabi sila! Oo, bilisan nyo. Takbo! Nakakunot noo kong kumaripas dahil mukha namang malapit sa paningin pero matagal kaming nakababa papunta sa pinto. At noong nando na kami, biglang sumulpot ang mag-ina. Saan tayo pupunta? Akala nyo ba? Ganon-ganon lang yun! At ikaw! Marta! Paano nangyaring kasama kanila? Hindi ba nasa connection ka na? Paano ka nakakatayo ngayon? Hindi ako magpapatinag sa kapangyarihan nyo. At ngayong may bahagi ng pag-aswang ninyo sa pagkatao ko, kayang-kaya ko kayong labanan. Laika, Sofia, tumakas na kayo. Ako nang bahala. Hindi ka namin iiwan, madam. Sama-sama tayo rito. Maliit na rin ang lagusan. Walang taong kasya rito. Kailangan natin silang labanan para makalabas tayo. May part din ng bruhang bilan na yan ang napunta sa akin. Kaya kong lumaban. Sa akin din. Mula kay Marcelo at basbas ni Alejandro. Kakainin nila kung anong ibinigay nila sa atin. Anong sabi nyo? Hindi na kayo tunay na aswang maliban sa'yo, Marta. Pero hindi nyo kami kakayanin. Nagpapatawa yata kayo. Kung iniisip nyong kaya nyo na kami, wala kayong magagawa laban sa pwersa namin. Ngayon nyo matitikman ang dark side ko. Hindi na kayo makakalabas pa ng buhay. Laika, Sofia. Unahin niyo si Belen. Nangihina na rin siya. Hiklasin niyo ang kwintas. Ako ang pipigil kay Alejandro. Madam! Laika! Tulong! Pipigilan ko ang atake niya!
Nakuha namin, madam! Ihagis niyo ulit kay Alejandro! Akala niyo ba talaga? Tatanggap ulit yan! Hindi niyo kami matatalo! Lumaki na ang butas! Kasya na tayo rito! Tara na, Laika! Madam! Madam, tumakas na tayo! Hindi kayo makakatakas! Tumakas na kayo. Ako nang bahala. Hindi tayo makakaalis ng sabay-sabay. Unahin niyo na ang mga sarili niyo. Bilis! Hindi! Madam, hindi ka namin iiwan! Sige na, umalis na kayo! Hindi! Madam! Itinulak kami palabas ni Madam Marta at naiyak na lang kami sa mga sandaling yon. Wala kaming magawa at hindi na makapasok muli ng mansyon hanggang sa bigla na lamang mag-usok sa may pintuan. Maya-maya pa nagpakita na sa amin si Madam. Madam, buhay kayo! Ano hong nangyari? Mga anak ko, Laika, Sofia. Nang una pa lang, alam kong wala na akong buhay. Ganap nang wala ang pagkatao ko. At kaluluwa ko na lang ang naririto sa akin. Kaya hindi na ako makakatakas pa kasama ninyo. Po? Pero... Hindi. Hindi pwede. Hindi pwedeng mamatay ka. Natupok na ang katawan ko kasama ng mga Vergara. Pero alam kong buhay pa ang kaluluwa nila sa dilim. Kailangan niyong humingi ng tulong para tuluyan silang puksain at mawala ang pagkaaswang sa inyo. Paano ka, madam? Anong mangyayari sa iyo? Hindi ko alam. Pero nagpapasalamat ako sa inyo. Sa iyo, Laika. Ikaw ang dahilan kung bakit nakalaya ang kaluluwa ko. At nararamdaman ko ng paglaho ko. Mahal na mahal ko kayo, mga anak ko. Salamat sa alaala niyo. Madam! Hindi! Hindi! Laika? Salamat. Salamat din sa'yo. Dahil hindi mo ako pinalimutan. Hindi mo ako pinalimutan kahit hindi tayo magkasundo. Kaibigan ang turing ko sa iyo ng paman, Sofia. Iniisip ko na lang na asaran natin ang kung ano mang sagutan natin. Sorry. Sorry kung naging bitter ako sa'yo. Pero babawi ako. Sa ngalan din ni Madam Marta. Muli tayong aangat na magkasama. Hindi natin kailangan ng mga Vergara. At siguradong pupuksain natin sila. Oo, Sofia. Ano ba't naging rahay na tayo kung hindi natin kayang tumayong mag-isa? Mabulok sana sa impyerno ang mga halimaw na yon. Hating gabi noong umalis kami at kinabukasan ay agad kaming tumawag ng albularyo para puksain na ang mga natitirang piraso ng Vergara. Madali ring natanggal ang pagkaaswang namin dahil hindi naman ito nabuo. Kalaunan muli kaming nagkabati ni Sofia. Natutunan niyang mawala ang inggit dahil hindi naman talaga ito makakatulong sa pagkatao niya. Maging ako ay natutong hindi mo kailangang ibenta ang pagkatao mo para sa pera. Gawin ang trabaho ng may dangal at hanggang sa huli, ginamit ko naman ito at hindi tuluyang napasakamay ng demonyong Alejandro Vergara na yon. Hanggang dito na lamang po mga ka-Katie at samahan niyo rin ako na alalahanin si Madam Marta. Siya ang dahilan kung bakit naibahagi ko po ito sa inyo ngayon. At may iiwan din akong katanungan sa inyo. Sa pagitan ng kapangyarihan at pera, anong pipiliin nyo kung nakaharap nyo rin si Alejandro Vergara? Hanggang sa muli, it's your girl, ang Pantasya ng Bayan, Laika Manuevo. Maraming salamat sa inyong lahat and God bless.